What if may makita kang kabaong pero walang laman? Matatakot ka ba? Ito ang storya ni Daniel sa amin. Sulat niya, "Hello po Ate Nex at Kuya Steve. Ako nga pala si Daniel San Pedro. Palayaw ko ay Neil, 18 years old at first year college. Tungong Balanga City, Bataan. Nagtatrabaho din po ako sa isang punerarya sa amin. Hindi ko nalang babanggitin at baka iwasan ito ng mga tao pag narinig nila ang aking kwento. Nagpa-part-time ako sa punerarya sa gabi para makadagdag para sa panggastos ko sa kolehiyo. Gusto ko kasing makatulong sa aking mga magulang. Medyo mahirap itong gawin dahil sa araw, nag-aaral ako at pagsapit naman ng gabi, assistant naman ako ni Manang Carol sa punerarya niya. Siya ang may-ari nito. All around ang trabaho ko dito sa punerarya. Minsan, tinutulungan ko rin si Mang Gabriel sa pagkarpintero at pagbuo ng mga kabaong. Minsan naman, assistant din ako ni Mang Daryl, yung embalsamador. Halos mag-iisang taon na rin ako dito. Siguro karamihan sa inyo, iisa ang tanong sa akin. Nakakatakot bang magtrabaho sa punerarya? Aba, nakakatakot talaga. Lalo na nung bago pa ako. Napapaligiran kasi ako ng mga kabaong at ng mga patay. Naalala ko nung first time ko, sinamahan ko si Mang Daryl mang embalsamo. Takot na takot akong humawak ng bangkay. Pero kalaunan, nawala rin ang takot ko. Sanayan lang talaga. Subalit nung nakarang buwan, ito na ang masasabi kong pinaka-nakakatakot na karanasan ko sa punerarya. Napansin ko kasi habang gumagawa kami ng mga kabaong, may isang kabaong na hindi ginagalaw. Ang kabaong 9 at may kadena rin ito. Nasa likod ito ng stockroom namin. Luma na rin ang disenyo nito. Ilang dekada na siguro itong nakatambak rito. Mas bagay siguro na itapon na lang ito kaysa nakatambak lang at kumukuha ng espasyo sa stockroom. Hindi ko napigilan na tanungin si Mang Gabriel. Sagot nito sa akin, alam ko daw na nakapadlock, diba? Kaya ibig sabihin, wag ko raw itong galawin. Yan daw ang bilin ni Manang Carol. Katwiran ko naman, luma na to at di naman nabebenta. Mas mabuting itapon mo na lang. Makulit daw ako, sabi ni Mang Gabriel. Kung ipipilit ko raw ang gusto ko, tanungin ko si Manang Carol. Basta siya daw ay sumusunod lang sa may-ari. Mas lalo tuloy akong na-curious. Kaya tinanong ko si Manang Carol tungkol dito at nagpaalam kung pwede na itong itapon. Pero nagalit siya bigla. Ang sagot niya, hindi. Sabi niya, may sumpa daw ang kabaong na yon nung panahon ng mga Hapon. At siya raw ang tagapagbantay nito. Hindi raw dapat yan galawin ng kahit na sino man. Kasama na ako. Ayoko naman mawala ng trabaho kaya sumunod na lang ako sa gusto niya at sinabing hindi ko na ito gagalawin. Subalit sa mga sumunod na araw, hindi mawala sa aking isipan ang misteryo ng kabaong 9 na yon. May naniniwala pa ba sa sumpa ngayon? Nasa digital age na tayo. Hindi na uso ang mga multo o kulam na yan. Kahit gusto kong kalimutan, gusto ko pa rin talagang malaman kung ano ang laman ng kabaong na yon. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Sinabi ko rin ito kay Mang Daryl. Kasalungat ni Mang Gabriel, maloko itong si Mang Daryl. Gusto niya rin malaman ang katotohanan sa kabaong na ayaw ipagalaw ng matanda. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, pagkatapos naming mag-embalsamo ni Mang Daryl, nagyaya itong uminom ng konti. Game naman ako. At sakto, sabi ko, may isang linggo nang nagre-record ang hidden CCTV na nilagay ko sa kabaong 9. Pinanood namin ito ng sabay sa cellphone ko. Ginawa naming pulutan ito. Naglolokohan pa nga kami na baka aswang ang laman nito. Habang pinapanood namin ito, tila nawala ang aming ngiti at tawanan at napalitan ito ng katahimikan. Napansin kasi namin, tuwing pagpatak ng 3:00 ng umaga, binibisita ni Aling Carol ang kabaong 9. May dala itong rosaryo at kandila. Sinisindihan niya ito at nagdarasal. At araw-araw niya itong ginagawa. Walang mintis tuwing 3:00 ng umaga. Ang akala ko, magkakaroon ng linaw ang misteryong ito. Ngunit mas naging magulo at tila natatakot na ako. Ang dami naming tanong ni Mang Daryl. Bakit ito dinadasalan ni Manang Carol? Hindi kaya satanista ito? Sabi namin ni Mang Daryl, baka asawa daw ni Manang Carol ang nasa loob. Aswang daw ito. Kunti kaya si Manang Carol ang mismong aswang at dito siya natutulog sa araw. Sobrang daming tanong. Sumasakit na ang ulo ko. Dagdagan pa ng tama ng alak. Pwede pala yun. Tawang-tawa kayo habang natatakot. Pagsapit ng 1:00 ng umaga, nalasing na kami.
Lalo na si Mang Daryl. Lasing na talaga. Sabi nito sa akin, ayaw na raw niya mag-isip kung ano pa ang laman ng kabaong 9. Bubuksan na raw niya ito para masagot na ang aming mga katanungan. Sinubukan ko siyang pigilan dahil ayokong mawala ng trabaho. Patay kami kay Manang pag nalaman niya ang gagawin namin. Pero ayaw talagang paawat ni Mang Daryl. Kumuha naman ako ng martilyo pang self-defense. Baka kasi aswang lumabas. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Pagdating namin sa stockroom, sinubukang tanggalin ni Mang Daryl ang lock. Marunong daw siyang manungkit nito kahit walang susi. Nagnanakaw rin daw kasi siya nung kabataan niya. Habang ginagawa ito ni Mang Daryl, sobrang tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang bilis ng tibok ng puso ko. At nung nabuksan na ni Mang Daryl ang lock, agad niyang tinanggal ang kadena at unti-unting binuksan ang kabaong. Tinikit ko ang mata ko. Biglang sumigaw si Mang Daryl. Oh, kita mo, Niel? Wala namang laman. Kaya binuksan ko na ang mga mata ko. Totoo nga ang sinabi niya. Wala naman itong laman. Napabuntong hininga ako at kumalma na. Sinarado na uli namin ni Mang Daryl ang kabaong at binalik ang kadena at lock. Nasagot na ang tanong namin. Wala naman palang laman nito. Sabi ko na nga, hindi totoo ang mga sumpa-sumpa na yan. Umuwi na rin kami pagkatapos nun. Subalit hindi pa rin mawala sa aking isipan ang kabaong na walang laman. Kung wala itong laman, bakit dinasalan ito ni Manang Carol? Pero tinigilan ko ng pag-iisip at natulog na lang. Kinabukasan, nagulat ako at ginising ako ni Mang Gabriel ng maaga. Sinundo niya ako at may nangyari daw kay Mang Daryl. Sinamahan ko kagad siya. At pagdating namin sa bahay ni Mang Daryl, umiiyak ang kanyang asawa at anak. Ilang oras na daw nangingisay si Mang Daryl at sumusuka ng dugo. Agad namin siyang dinala sa ospital. Pero kahit anong gawing lunas ng mga doktor, hindi tumitigil sa pangingisay si Mang Daryl at sa pagsusuka ng dugo. Dumating naman sa ospital si Manang Carol. Tiningnan ng mabuti si Mang Daryl. Kalmado lang siya. Pagkatapos nito, sabi niya sa amin, nakita na raw niya ang mga simptomas na ito. At bigla ako nitong sinampal. Sabi nito sa akin, ang kulit niyong dalawa, bakit niyo binuksan ang kabaong 9? Sagot ko naman, paano niya nalaman na binuksan namin? Sabay tinuro niya si Mang Daryl. Nakita na raw niya ang ganyang sakit at halos maubos ang baryo nila dati dahil dyan. Sabi ko naman, ano ba ang laman ng kabaong? Isang sakit? Wala tong laman ang binuksan namin ni Mang Daryl. Sagot naman ni Manang Carol, hindi porket hindi mo nakikita ay ibig sabihin wala itong laman. Hindi raw kasi bukas ang third eye namin. Hindi katulad niya. Ang laman daw kasi ng kabaong ay isang masamang espiritu nung panahon ng mga Hapon. Hindi raw nila alam ang pangalan ng nilalang na ito. Pero sumasapi daw ito sa mga tao at nagkakasakit ng ganyan. At paglipas ng isang araw, ay namamatay na. Kala nila nung una ay isa itong sakit. Pero ang kumulong sa espiritu na ito ay isang madre, si Sister Nina Vasquez. Espiritista rin daw kasi ito. Siya lang ang may alam kung papaano ikulong ito. Puntahan ko raw ito sa bayan ng Kupang at sunduin. Dalhin ko rin daw si Sister Nina sa punerarya. Dadalhin naman daw nila si Mang Daryl pabalik ng punerarya. Agad ko namang sinunod ang utos ni Manang Carol at sinundo si Sister Nina Vasquez. Buti, alam nito kagad ang gagawin at sumakay kagad sa aking motor. Pagdating namin sa punerarya, nakakadena na si Mang Daryl at nasa loob ng kabaong 9. Nagulat naman ako. Sabi ko, anong gagawin natin? Ililibing ng buhay si Mang Daryl? Hinawakan naman ni Sister ang aking balikat at sabi nito, wala na raw magagawa pa para kay Mang Daryl. Ito lang ang natatanging paraan para makulong ulit ang masamang espiritu. Lalong lumala ang pagsusuka ng dugo ni Mang Daryl at gustong makawala sa kadena sa katawan niya. Nakakatakot din ang boses ni Mang Daryl. Parang isang animal na. Agad namang nagdasal si Sister at si Manang Carol. Halos isang oras din silang nagdarasal. At nang matapos ito, sinarado na nila ang kabaong. Kinadena din namin ito at pinalik sa stockroom. At sabi nila, umuwi na daw ako. Pagka-uwi ko, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa namin.
Tama ba na pinatay namin si Mang Daryl at kinulong sa kabaong? O totoo ba talaga ang sinabi ni sister na wala na talagang magagawa pa para sa kanya? Naisip ko rin, ang mahalaga ay hindi ako ang nagbukas ng kabaong. Paano kung ako nga yun? Sa akin pala sumapi ang espiritu at ako ang nasa kabaong ngayong gabi. Sa mga sumunod na gabi, pinilit ko pa rin pumasok at magtrabaho sa punerarya. Pero lagi kong naririnig ang sigaw ni Mang Daryl. Hindi ko na alam kung totoo ba to o guni-guni ko na lang. Kinikilabutan ako tuwing naririnig ko ito. At dahil hindi ko nakinaya ang takot, nag-resign na lang ako. Ngayon, naghahanap na ako ng ibang part-time job. Gusto ko nang makalimutan ang pinagdaanan kong ito. Huwag niyo akong gayahin. Hindi ko pinakinggan ang naging babala sa akin. Minsan, para sa kapakanan rin naman natin ang pagsunod sa matanda dahil hindi lahat ng bagay ay biro. At kung naghahanap kayo ng trabaho, ang balita ko kasi, naghahanap pa rin ng punerarya ng bagong embalsamador at ng isang all-around assistant. Sa tingin ko, kung magiging masunurin ka naman, wala naman sigurong magiging problema.